Are you in position? Yes, boss. Yung babaeng nakapula. Siya ang nag-iisa kong anak. Protektahan mo siya sa lahat ng panahon. Understood? Hello? Hello? Nandiyan ka pa ba? Hello? Hello? Rod, si Marvin. Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo. Sila nga yan. Jackpot ka, be. Ay, yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga, na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito, eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Ay. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Kanya. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya. At nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. Ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato, marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat, ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niya ng pera. Right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi ito dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So, after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano ba gamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara.
Rod, si Marvin. Marvin? Besta nagala tayo. Chat na ulit yung baby ko. Ano tong chat niya? Baby ko, kumain ka na ba? Miss ko naman. Ay, aba. Ano na naman ba kayang nangyayari sa babae na to? Kinikilig ba yan o inasinan yung kifay? Ang sweet talaga ng lalaki na to. Sobrang OA. Ay, feeling ko, kinikilig na naman to. May bago na naman siguro tong nakakausap. Replyan ko siya ng, kakainin ka pa lang. Hoy, bading! Kausapin mo naman ako, pansinin mo naman ako. Pumunta pa talaga ako dito sa inyo tapos ganito lang yung madadatnan ko? Gaganyan ka lang para kang inasinan dyan? Oo. Nandito na naman ang babaeng Ingitera. Maiinggit na naman yan. Palibhasa walang nakakausap. Inggit daw. Sino naman ba yung nakakausap mo, ha? Bakit parang kilig na kilig ka na naman dyan? Ano kasi, ito na nga bakla. May bago akong nakilala ngayon na matangkad na siya, basketball player pa, gwapo, moreno, my gosh, perfect match. Ay, naku, sa ganda kong to. Sus, pero alam mo, parang familiar sa akin yung mga description na sinabi mo dyan sa lalaking nakakausap mo na yan. Yan ba yung ex mo? Yung ex mong napaka-red flag? Bakla, hindi. Napaka-OA O, di okay, fine. Pero saan mo ba nakilala yung nakakausap mo na yan? Mabait ba yan? At sigurado ka na ba sa taong yan? Ay, naku, be. Yes naman. Sure thing na ako dito sa nakakausap ko. As in, sure na sure talaga. Alam mo kung bakit. Kasi naman, sa OFO ko siya nakilala, be. Alam mo ba, sa OFO, marami kang makikilala doon at ang babait talaga ng mga taong nang nandoon. Oo, marami pang cute, gwapo, magaganda. As in, nasa OFO na yan lahat, be. OFO? Mukhang magandang gamitin nga yan, Ay nako, gagamit din ako. Uy, ikaw, kumain ka na rin kasi. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Grabe naman.